No? Hey, ma'am. Sana mo, may pabukas-bukas. Dito, bakante upuan. Yan. Okay, ang kasunod ng speaker. Sino kaya? Parang ako yata, no? Okay, magkalala. Maraming gutom. Ako kasunod ng speaker. Lahat ng gutom. No? Busog yan. After ko. No? Lahat ng may problema. Tagdagan ko ang problema. Ha? Tagdagan ko ang problema. Okay. Lahat ng antok. Gising. Subukan mo. Umitit. Obserbahan mo ang katabi mo. Kung kanina, panay siya idlit dyan. Obserbahan mo. Pag nakita mo, idlit mo lang mo. Yan. Sigurado angat ang puwit yan sa upuan. Bakit? Ayaw ko. Pagdating sa part ko, may nakatulog. Bakit? Ma'am, hindi masarap? Kasi yung iba, dito na paupuin. Dito, bakante ho. Tatlo pa. Pinalabas ko ng 10 para kasya kayo. No? Yan. Okay. Pasok. Dito ma'am, sarapan ma'am. Tinanggal ng upuan dyan kasi yung latecomers. Dito sarapan. Okay. Ayos na. Naiwan pala. Yung gamit niya, baon niya naiwan. Okay, okay lang. Kinsa na kayo ha. Madaldal talaga ako eh. Lahat na nagmamadali. Makakamuwi. Hayaan nyo kasi ako sunod speaker. Ako rin magtapos mamaya. Pagdating sa ano to, departure tips. Ako rin magtapos mamaya. Kasi nakita ko eh. Nagmamadali kayo eh. Sabi ni Ma'am Sandra rin. Ikaw naman magtapos. Sige, ako na. Alas 3 ang labas nyo. Dahil ako magtapos, alas 6 ang labas nyo. Pero, pag wala naman ako makitang makulit dyan, talagang behave lahat dyan, nakatingin lang sa akin, no? Mas maaga tayong makauwi. Ayos ba? Alas 2. Hindi. Wala pa. Ano pa lang. Alas 3 talaga ang uwian. Pero dahil ako ang mamaya, mag-closing, bilis-bilisan ko rin. Kasi nakita ko naman sa mga mukha nyo dyan. Ay, gutom na talaga, wala pang kain. No? Ang sabi ng MUA, mahalin ng mga OFWs. Tama? Mahalin. Huwag kagutuman. Bakit? Pag nagutom yan, kaya nga, pinamedical bago magpitos eh. Tama? Pinamedical, pag nakita, nung mapasa result, fit to work, kasunod nun, medical, pidos. Pag pidos, ito na. After nito, alis na. Tama? Sigurado ba? Sigurado ba kayo? Sigurado ha? Okay. Kasi, sabi ng iba, ito na yata, sabi ng iba dyan, ito na yata ang sinasabi ng agency natin, makulit na speaker ha. Mukhang ito na nga siguro. Ito na yata ang speaker na paglabas dito natin mamaya, sarip ng yung 100% na excitement natin, maubos ng excitement natin ha. Ito na yata ang speaker na sarip ng encouragement, puro discouragement ha. Okay? Ma'am, bilisan mo. Kasi ako ang pinuto. Maliwan ka sa plane, sigurado. Mabalik ka, magsak mo ball. Okay, makulit ha? May nakaramdam pa mga antok yan? Wala na? Okay ka na, sir? Malamig. Malamig, mainit. Malamig. Sabihin mo lang pag mainit. Okay. Yan! Ito ang sinasabi ng mga agency niya na may makulit doon na speaker. Hindi ka makatulog, kaya huwag ka matulog doon, sayang lang tulog mo. Okay. Ang pangalan mo? Gusto mo malaman? Oh, iba lang kumakamay! Okay, ito ang gusto ko. Wala nang exam mamaya. Kasi, iniisip ko muna na mag-exam ako. Tingnan natin kung may natutunan talaga ito sa mga... Mag-exam ako 1 to 50 items. Ang passing score 145. Ano? Pag may natutunan ka, pasado ka. Pag wala kang natutunan, delikado ka. Wala kang maisagot. Dahil wala kang maisagot, sabi ni ma'am, uwi. Walang certificate. Okay. Sa part ko, no? Mayroon akong sasabihin dito na napakalaga. No? Hindi nabanggit ni Ma'am Sandra rin, babanggitin ko. Sa mga ex-abroad, hindi mo alam noon. Kasi, wala ka pa naman dito, no? Hindi mo alam, kasi wala naman ako sa pinagpilusan mo. No? Kaya nandito ngayon, ex-abroad ka, nandito rin ako. Kung hindi mo alam mo noon, ngayon malalaman mo. Sino magsasabi? Ako. Alangan nyo, ikaw. Ito mga bagay na ito. Napasalaga pala sa inyo. May mga ito. Magpakilala mo na, bago ko magano. Okay, magpakilala na muna. Okay. Pakalan mo, are you ready? Meron ba kayo mga cellphone? Meron, sigurado kayo. Kasi alam ko kayo na, sumisilip lang ako dito kanina, picture kayo dito eh. Ano pinitsura nyo? Yung mga numbers, tama? Na pag just in case of emergency, tatawagan mo, tama? Ang tanong, sigurado ka ba? Na pag tinawagan mo, mayroong sasagot doon.
Sabi naman, yan problema. No? Hindi mo sure na may sasagot doon. At hindi mo alam kung ang sasagot ba doon kung sinong kausap mo. Kasi hindi mo na nakita dito, tama? So ngayon, magpakilala ako. Welcome po, ma'am. Kasi gusto ko talaga makikita dito. Swerte nyo ha. Minsan, wala kang makikita na ano. No? Kaya parang kalungkot mag-talk na wala kang makikita na ano. Ano, sir? Hindi mo ngayon. Lahat, ganda at guwapo. Ayos? Okay, hindi ko na bubula. Yung part ko dito, sir, ay totoo. Yung part ko is more on reality. Kaya dapat, ihanda niyo mga sarili niyo. Pangalan mo na. Ito pangalan ko. May ballpen? Suot nyo para may ballpen ko, sir. Kasi... Pangalan ko. Mas maganda isulat nyo kasi, no? Pag hindi nyo na isulat, makalimutan nyo ako. Tama? Sige. Inom muna tayong tubig. Okay, kung ang pangalan ko. Ang problema ang iba, nagpakilala na ako, hindi man naman isulat-sulat ang pangalan, kahit isang litra man ang pangalan ko, hindi man naman isulat-sulat. Ay guys, musta kayo dyan? Okay lang yan sa loob ng cellphone. Sarap na buhay naman ito, nasa loob ng cellphone. Nasa bahay lang yan, no? Ano kayo dito? Okay, pangalan ko, ito na. Pero may Mr. Sam Garbo sa tagapagsalita na may family hospital. Mr. Sam, kaya dito kami lang dito dahil sa mga services para sa inyo. Ang iba na tatanong Mr. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat hindi. Ano yung problema yan? Problema mo, hindi mo na isulat, pangalan ko, Sam. Ma'am, sa probinsya, Samuel. Nung pumunta ako ng Manila, binago ko, ginawa kong Sam. Kasi, kahit pa paano, konting level up naman. Kasi Samuel, tawag sa amin sa probinsya. Kasi di Luzon City, Talblato, no? No? Dito ko galing, no? No? Dito ko galing. Pero ipinanganak ako sa Thailand, ma'am. Kaya Thailander ako. Kawit ka, ma'am. May kawit ka. Okay. Kawit ka ng girlfriend ko. Okay! Sam Carbausa. No, Sam Carbausa. Kaya sa mahilig sa YouTube, yan, sige, video kayo ng video. Kasi bukas viral na kayo. Okay, malaking views to. Okay, Sam Carbausa ng Amipa. Monday hanggang Saturday, nandito rin po kami. Ang purpose, no? Ang purpose, may ipaalam sa inyo, may parating sa inyo, napakarang bagay na dapat mong malaman din ang isang OFW. Alam po lahat tayo, paalis na, magtrabaho sa labas ng bansa, at dapat kailangan yung pera, no? Kailangan yung protection just in case of emergency. Tama? Yes. Kasi maraming umalis sa Pilipinas ngayon kasi sa Pilipinas wala nang mahanap na trabaho. Tama? Kasi kung may mahanap na pang trabaho, sana wala ka sa Pidos ngayon. Tama? Oh. May trabaho sa Pilipinas, pero sabi ni Sagina, hindi ang sweldo. Maraming mga professionals na nag-resign ngayon. Yung kami, alam niyo araw-araw ganito. Sa isip ko, ubos na yata Pilipino sa Pilipinas. Bakit? Ang ganda magtrabaho sa labas ng bansa, ang ganda no? Maraming teachers nag-resign, nurses, doctors. May doctor ba dito? Wala. Nurses, meron? Wala. O yun, dalawa lang ang nurse. Ano? Engineers, meron? Yan, engineer, sir. Welcome po. Engineer, no? Mayroon bang ano? Mga... Ito. Itong maganda. Mayroon bang ano diyan? Performer? Babae na performer, meron? Ma'am, sampol. Tinuturo ka. Halika, ma'am. Ano? Sampol na, ma'am. Isang kanta lang. Kasi pag ayaw mo, ikaw sampulan ko. Sampol, no? When you be mine. Okay! Alam ko, ma'am, medyo nahiya ka lang, pero kunin mo ang number ko. Kasi mamaya, sampulan tayo. Okay. May inantok? Wala. Yan ang maganda speaker, no? Walang antok, no? Okay, ma'am. Hindi na kita titigilan. Hindi na kita kukulitin. Okay. Mr. Sam, ano mga bagay na dapat naming malaman? Yung mga batas na hindi mo alam. Kaya bilang isang OFW, dapat alamin mo ang pinasukan mo. Tama? Dahil hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Kanina, sabi ni Ma'am Sandra Lynn, bakit kayo nagpidos? Ang purpose? Anong purpose? Upang maihanda ang sarili pagdating sa labas ng bansa sa mga panibagong hamon at mga pagsubok na kakaharapin pagdating sa labas ng bansa. Guys, hamon at pagsubok. Sino mga nagsabot? Nagsabot tayo sa mga kamay. Nagsabot. Huwag kayo nahiya. Thank you. 10. First timers, tayo sa mga kamay. First timer. 11. Sino marami? First timer,
o ex-abroad? First timer. Hindi ka kayo magtaka kung bakit kukunti na lang yung tumataas ng mga kamay ng mga ex-abroad. Sa dami nyo, pero ang tumaas ng kamay, wala pa sa 10. Kaya ang sabi ng Pidos, mga panibagong hamon, pagsubok, nakakaharapin pagdating sa labas sa bansa. Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Iba ang batas sa Pilipinas. Guys, iba ang batas doon. Ulitin ko, iba ang batas sa Pilipinas, iba ang batas doon. Kaya, sa mga first time, makinig kayo. It's abroad. Handa niyo mga sarili niyo. Kasi kanina, 100% ang excitement mo dito, di ba? Kay Ma'am Sandralen, tama? Pagdating sa part ko, normal lang. Yung excitement mo na 100%, malamang iyan ay mababawasan. 5 beses naman ako magbawas. Bawat may nangyari sa'yo sa sinasabi ko, magbawas ako ng 20% sa excitement mo na 100%. 5 times ako magbawas. 5 times 20 equals 100. Kaya kung 5 beses nangyari sa'yo, maubos yung 100% na excitement mo. Guys, hindi ko kayo tatakutin. Sinasabi ko lang ang totoo kasi ang sa part ko is more on realities. Yung totoong nangyayari sa Pilipinas hanggang pagdating sa labas sa bansa. Sa buhay OFW. Kaya dapat ihanda mo ang sarili mo ngayon. No? Kayo yung tinatawag na mga bayani. Pero tandaan mo, sa pagiging bayani, hindi po madali. Sir, magtatanong ako. Maniniwala ka ba na ikaw ay bayani? Maniniwala ka hindi? Sir, ako nang huhusga ngayon. Kahit ganyan ka na. Sir, huwag mong mahitin sa sarili. Pag-uwi mo ng bahay mamaya, maghanap ka agad ng salamin. Tapos bumarap pa doon. Sabihin mo sa sarili mo, sabi ng mama doon na sila ulo. Bayani daw ako. Sir, gusto mo naman kung paano ka naging bayani? Lahat kayo bayani. Umpisa na to. Sa mga first timer, bagong bayani. Tama? Sa mga ex-abroad, dating mga bayani. Tama? Sir, bayani kayo. O mga ex-abroad dahil sa pagpapadala niyo ng pera sa pamilya, ang tagal mo sa labas ng bansa, marami kang pagsubok, naging karanasan doon. Maliit, pumalaki ang sahod, magpapadala ka sa pamilya, tama? Pag nagpadala ka, mayroong tinatawag true remittance, tama? Mayroong kang tax na binabayaran. Saan pinapasok? Sa kabanang bayan. Tama? Tama? Sino ang nakikinabang? Sino? Sino? Buhayas. Ano? Buhaya daw ng bayan. Kaya kung bakit maraming nag-abroad ngayon. Bakit? Wala nang tigil ngayon sa Pilipinas. Tama? Grabe. Kaya sana, pagdating ng eleksyon, ma'am, pag-isipan nyo na kung sinong pipiliin nyo. Wala kong pinapanigan. 2 panig ngayon malalakas. Tama? Oo, wala kong pinapanigan. Bakit? Ako kasi, pag tumulong sa gitna lagi, hindi katulad ng iba, nagbabalita pero bias. Oh, kaya ako magtatanong, short survey lang, mabilisan lang. Short survey, speech, ano to? Surprise, short survey sa mga OFWs. 2 lang naglalaban yun ng malakas. No? Ipikit mo lang mata mo. Pag tinanong ko, kanino ka pabor? Banditin ko. Pikit mo pag, tapos taas mong kamay mo. Sa alyansa, sino? Si PBBM. Marcos, tama? Bagong alyansa. Sa PDP, sinamumuo na ni dating President Duterte. Ngayon, short survey lang natin. No? Surprise pa. Oh. Sino ang pabor? Taas ang kamay. Sa alyansa, taas yung mga kamay. Taas. Alyansa. Taas. Wala. PDP. Taas yung mga kamay. Taas. Naiya. Naiya pa. Ang iba nagkaganon-ganon na. Ganun talaga, walang sapilitan dito. Huwag na kayong sumali sa mga kaguluhan ng nangyari sa Pilipinas ngayon. Okay? Kasi ako din hindi sumasali. Mag-focus tayo sa inyong trabaho, sir. Ang isipin mo, pagbalik mo ng Pilipinas, sir, bayani ka. Ngayon, kaya tayo tinatawag na bayani dahil sa na-contribute niyo kapag upang may angat ang politiko ng may ating bansa. Remittances. Lahat ba may ATM? Lahat? Sino may ATM? Ingatan niyo ang inyong mga ATM. Dapat pag uwi mo ng Pilipinas, may lamang pera yan. Kasi sayang. Pag hindi mo na proteksyonan sarili mo, pag nagka-problema ka sa labas sa bansa, sisiguraduhin ka sa'yo, ikaw yung bayani na uuwi ng Pilipinas na walang pila na dala sa pamilya mo. Tama?
Ano maganda? Uwi ka ng Pilipinas, may dalang pera sa pamilya o wala? May dalang pera. Kaya sir, bayani ka pa rin. Kaya paglabas mo dito mamaya, sabihin mo yan. Di parang nga ng salita. Sabihin mo, isipay yan. O, pag tinanong ka, bakit ba? Sino ka ba? Sabihin mo, bayani ito. Umpisa na natin. Ate sir, alam mo na bayani ka? Okay. Unang tanong. Guys, 5 katanungan lang. 5 katanungan. Ito ay naayon sa batas. Ha? Siguraduhin mo yung pinasukan mo. Safe ka. At sigurado, hindi ka mapahamak. Okay? Unang tanong. Sino ang mga ex-abroad? Umabot ka ng 20 years sa basa-basa. 20 years. 20 years. Yan, si sir. Kanina, nagtanong ako kung si sir 20 years. Ma'am? Kayo sir, 20 years? May naipon? Wala? Meron? Anong naipon sir? Inipon mo ang bahay. Ang dami ng bahay mo. Pag-ipon, pira. Pag napundar, bahay, tama? Ayusin mo na. Tama di ba? Oh, huwag kayo maglala. Sir, at least may bahay. May anak. Ilan? May asawa? 3 din daw. Sir, huli ka. Okay. Ang tanong lang, ex-abroad. Isigaw niyo lang pinakamalakas. Pagditan ko dito, pinakamalakas. Paninig niyo sa mga first timer dyan. Yung totoo ha, buhay OFW ha. Paninig niyo sa mga first timer, ex-abroad. Ang sagot niyo sa akin, either masarap lang o hindi. Okay? Ex-abroad, masarap buhay, OFW hindi. First timer. Narinig niyo? Umpisa na no? Dito, sa part ko, kanina, anto ka, ngayon, masaya ka, tawa ka ng tawa. Pero pagdating sa part ko, sa marami kong sasabihin dito, sa mga narinig mo, gustuhin mo mang matulog, no? Gustuhin mo mang tumawa, aatakihin ka pa rin ng antok ngayon. Bakit? Dahil sa mga marinig mo. Sabi ng mga ex-abroad, hindi masarap. Okay. Mahaba paliwanag yan, ma'am. Kung isa-isain ko. Kaya lang ko na, bawasan ko na. Hindi masarap. Magtatanong lang. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Ang nakapag-sign na ng kontrata? 15. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Hindi nakapag-sign? 16. 2 bisis ko magpataas ng kamay, pero mayroong hindi tumataas ang mga kamay. Ang tanong ko, ano kayo? Oh! Wala talagang tulog, no? Sabi na iba. Ano kayo? Mamalik sa mga rin. Ma'am, magulo na to eh. Okay! Ngayon, no, sabi ng iba. Oh, tango ng tango yan. Isa. May nanto pa, wala na? Wala na. Sabi ni ba? Wala na. Pero nasa isipan, bilisan mo kasi gusto na namin umuwi. Ito mga may makakauwi din kayo. Okay, yan. Mayroong tumaas na kamay, mayroong hindi. Managin ko lang ha. Ito ng batas na sinasabi. Pasalamat kayo sa inyong agencies lahat. Dito kayo pinapidos. Bakit? Ibig sabihin, mahal po kayo ng inyong agency. Kasi kung hindi kayo pinapidos dito, marami din kayong pidos. Pero paglabas mo, masaya ka kasi certificate hawak mo na agad. Pero oras na may problema, hindi mo na alam kung ano dapat gawin mo. Tama? Pasalamat ka, nag-iisa ang amin pa dito. No? Alaga kayo ng inyong agency. Alaga din po kayo namin. At alaga din po namin yung agency. Bakit? Upang maiwasan, maliit na problema, nakakarating kung saan-saan. Pagkatapos, ano mangyari? Ha? Nakakarating kung saan-saan, problema mo, hindi ka pinasolusyonan. Tama? Dito! Kaya kung bakit ako nagtatanong, Mrs. Sam, bakit ka nagtanong kung sino nakapagsayan ng kontrata at hindi? Mas marami na hindi nakapagsayan ng kontrata. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW, bago magpidos, nakapagsayan na ng kontrata. Sabi niya ba? Ha? Kami wala pa, ang dami pa naman. Hindi ko problema yan. Sinabi ko lang sa iyo para malaman mo. Kasi isabog ka, hindi mo na yung noon. Dahil alam mo na. Bakit kaya? Kaya kung nangyari sa iyo, bawasan ko ng excitement mo na 20%. Yung 100, ang natira is 80%. Tama? Sabi ni Banya Katinang sa akin, mayroon pa kaya? Mayroon pa.
Wala pa, isang bisis pa lang ako magbawas. Kailangan nakapagsalang kontrata at kailangan after magpilos dapat makakaalis na kasi sa batas. Ang isang OFW mo na nag-apply at visa dapat 60 to 90 days prior dapat na i-deploy na siya. Ang ibig sabihin, 2 hanggang 3 buwan, dapat wala ka na sa Pilipinas ngayon, dapat sa labas ng bansa ngayon, at dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi ng iba, oo nga, kami nandito pa rin. No? Katakot-takot man, pero yun ang nasa batas. So kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas so sa 80% na excitement mo, ano tira? 60%. At dapat, kailangan makailan, bakit kailangan makailan sa iba kasi nakapagbayad ng placement fee, siyempre, di ba? Ang tanong, pag nagbayad ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, 1 month salary? Bakit sa akin? Sobrang laki. Malaki talagang sa'yo, na binayad. Dahil nangyari sa'yo, another 20%. Ang ibabawas. Ang natira, yes, 40%. At pag nagbayad sa lugar, sa television, sa Wing, sa Macdo, sa Max Mall Hotel o Restaurant, sa lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi rin pa dyan, agency. Bakit kami Jollibee? Sabi niya, pinamirinda naman tayo. Ay, hindi mo pila yun. Okay! Dapat sa loob ng agency. Sigaw ng isa dito muna ng linggo. Sir, kami sa Gcash. Patay kang bata. Dapat sa loob ng agency. Malinaw? Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko. Ang natira is 20% pa lang. At dapat, ano meron? Meron pa kulang, resibo. Sabi ng iba, resibo. Ikaw, mayroon ba? Problema, tama? Problema man yan. Ganun pala, normal lang yan. Another 20%. Ang ibabawas. Ang natira, wala na. Mr. Sam, bakit? Alam mo, yan ang trabaho ko. Kasi mula noon hanggang ngayon. Dati! Lahat ang pangyayari sa loob at labas ng bansa. No? Wala pa itong mga pilos dati dito eh. No? Wala pa itong mga pilos dati. Nasa servisyo na ako. No? Kaya kung nangyari sa'yo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. That is a non-bailable offense. Sabi ni iba, ganun ba? Hindi ko sinabi upang takutin kayo. Sinabi ko upang malaman ninyo. No? Kaya pasalamat kayo sa inyong agency. No? Sa pamagitan ng pagpilos ninyo dito, marami kayong natutunan. Marami kasi gumagamit ng pangalan ng agency. Ingat kayo. Kahit kung bakit ito binagit, ingat kayo. Ang purpose lang, makapangumulimbat ng malaking halaga sa mga OFWs. Gamit ang pangalan ng isang agency. Nangyari man sa'yo, i-inform ang inyong agency. No? Kasi bakit? Para hindi sila madaman. No? I-inform. Sabihin kung ano ito. Bakit? Pag hindi mo na-inform, edi pag nahuli yung suspect sa labas, dama yung agency. Kaya inform yung agency, ha? Hindi yung sumbong dito, sumbong doon. Agency ang i-inform. Para magiging safe po ang kanila. Kasi may tendency, mahuli ang suspect, dama yung sa loob. Accessories of the crime. Pati agency magkaroon tinatawag na cancellation of license to operate. Maawa naman po yung agency. Nadaan kayo sa legal na proseso, pero kaya lang, may gumagamit sa pangalan ng agency, pati sila dama. Kaya kayo namin i-inform. I-inform inyong agency. Hanggang pagdating sa labas sa bansa, may pagbabago. Inaasam ngayon itong sweldo mo, ito ang trabaho mo. Akala mo nurse ka, yung pala, housekeeping ka na rin, na lang. Ang sabi, kasi sir, walang problema, kahit housekeeping, at least nasa hospital pa rin naman daw kami. Nurse, nagiging housekeeping. Mga pagbabago ng posisyon, hindi mo iniisip yan mangyari sa'yo. Ang tanong, kung nangyari nga sa'yo, mangyari nga sa'yo, handa ka na ba? Anong gagawin niyo? I-inform pa rin po ang inyong agency sa Pilipinas. Malinaw? Wala kayong ibang nalapitan, agency. Bakit? Sila ang naging tulay upang kayo ay makaalis. No? Pagdating sa labas ng bansa, i-inform sila. Pag medyo nahirapan kayo, sino? Eto, may number akong binibigay sa inyo. Yung number niyan, 0948093970 5135480. Papi? Mr. Sam, gaano ka totoong sinasabi mo? Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Ibigay ko yung number ko, pero, ganito, dapat, alam nyo, ang mga pamamaraan sa paghihingi ng tulong. Pag tumawag ka sa iyo sa number niyan, wala kayong ibang makakausap kung hindi. Sino? Walang iba kundi ako. Number pin eh. Ako makakausap mo. Ako na rin po ang kakatok po sa pintuan ninyong agency, ha? At least nakita nyo parang pasaway, pero mabait po. Kumakatok po ako sa mga pintuan ng agency. Magkikiusap, ang purpose, mapabilis ang pag-solve ng problema. Nasa halip ng isang problema, makakarating kung saan-saan, makakarating sa abogado, pero manalo o matalo, magbabayad ka sa abogado. Tama? Dito po, libre ang servisyo. Ma'am, ayos pa? Libre. Gusto mo libre, ma'am? Okay, libre. Listen lang. Kaya,
Number ko ang ibibigay ko sa inyo. Gaano ka totoo yung sinasabi mo sila? Naalala niyo ba si Sarah Balabagan? Naalala niyo? Nakulong at tinatulan ng kamatayan. Self-defense ang kanyang ginawa. Sino tumulong nun? Nung inatin ko siya na repair or design, lumaban hanggang sa makulong hanggang sa mapatay ang kanyang amo. Nakulong siya at tinatulan ng kamatayan, pero nailigtas pa rin ang kanyang buhay sa bingit na kamatay. Household po yun. Household naman kasi yun. Ay, paano naman si Engineer Jan Aquino? Sir, engineer po kayo, di ba? Si Engineer Jan Aquino nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Bakit? Self-defense lang din ang kanyang ginawa. No, pinagtutulungan siya ng ibang lahi. Napatay niya ang leader, kulong din siya, tinatulan ng kamatayan. Sino tumulong? Walang iba. Kami noong ang boss ko. Ang dating boss ko, ambassador ng United Arab Emirates. Ako, hindi. Nung umuwi siya ng Pilipinas, ang boss ko, naging Emirates si Chairman. Ako, hindi. Year 2013, sumalang ang boss ko, no? Sa politika, nanalo as congressman. Ako, hindi. Year 2000, same year, humiwalay ako sa boss ko. Ang boss ko, namatay. Ako, hindi. Kaya ako nandito ngayon. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Ligtas ang buhay ni Sarah Balabagan. Si Mrs. ko, sino tumulong? Sa tatay niya, ako rin. Sa kaso sa LRC. Nanalo ng 750,000 year 2001. Nakarating sa akin ang sumbong 2005. Bayad pa ng abogado ng 50,000 sa LRC. Yung boss na tatay niya, isang retired na general, may anak na congressman. Kaya inakyat ko, LRC, Congress, pangatlong akyat ko, Senate. Bakit? Ang asawa ng retired na general, kilalang senadora, matalino at matapang. Sino? Banggitin ko na? Miriam Santiago de Quezon. 750,000. Hinihintay niya. Year 2001 pa lamang, dapat makuha niya na, pero hindi naibigay sa kanya kasi nalagyan ng abogado. 2005, nung inakyat ko si Miriam Defensor Santiago, nabayaran ang tatay niya. Sa sobrang tuwa. Dahil libre ang serbisyo ko. No? Libre ang serbisyo ko. Wala akong hiniling kapalit. Sabi niya, Mr. Sam, dahil sa sobrang mong hindi man lang kita napamilinda, binigyan kita ng buko juice, umaga-umaga, malamig. Pero hindi ka uminom. Sabi ko, tama, kaya mamatay ako. Ang sabi niya sa akin, Mr. Sam, ibigay ko na lang sa'yo ang anak ko. Kaya nung binigay niya sa akin, wala akong magawa. Kung hindi, tinanggap ko na lang. Kaya kami na yan. Yan ang totoong kwento ng buhay ko. No? Kaya ano man ang mangyari, ang number ko, pwede niyo tawagan. Pwede niyo tawagan. Mr. Sam, talagang lakas loob mo. Okay, dati-dati kasi, wala pa ako dito sa Pidos. No? Pag may narinig kayo, problema sa Pilipinas, pagdating sa nabasa-masa, problema, pag may narinig kayo, pag sinabi sa extra, wala sa Luzon, Makati, si Papa Turuan, Purwan, ang regulasyon, pilang may tulong nakas 50,000 watts. DWIC! Sa isang radyo, pag marinig mo, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito ang RSUs sa Minabasa, ang nag-label